Ang mas pagtuklas ng karamdaman ay mas mabisa kaysa nabalam na pagpapagamot. Ito pa rin ang mensahe ng mga doktor kaugnay ng taunang paggunita ng National Cancer Consciousness Week. Ang ulat mula kay Vicky De Guzman ng PTV Davao. Kung maaga ang pagkakadiskubre sa sakit, mas may pag-asang gumaling o mapahaba pa ang iyong buhay. Ito ang sinabi ng President of Philippine Society of Medical Oncology na si Dr. Felicit G. Lapus kaninang umaga sa pagharap nito sa media para sa taunang National Cancer Consciousness Week. Ayon sa kanya, ito na umano ang madalas na nagiging dahilan sa hindi paggaling o sa hindi paghaba pa ng buhay ng isang tao kung huli na ang pagtuklas na siya ay may cancer. There are two problems with the Filipinos. No, one is fear. No, that is basic. No, that if you feel something, you feel that dreaded disease kasi ang cancer. Kasi naririnig natin sa mga kapitbahay, sa mga friends. No, na once you have cancer, that is parang a death sentence. But that is not true. One is that if you come to your doctor early, it's not a death sentence, a possibility of cure. So one is we have to erase that stigma from our people na there is a cure for cancer if you come early. Problem is if they come late, gusto nila lahat gawin, hindi talaga kaya. And of course the other thing is financial. So I understand that sometimes these patients don't want to come because they are thinking of how much they're going to spend. But I'd like to reiterate that if the disease is detected early, you will spend less, and with the government programs now, we have something to help you with. Dagdag pa niya, dapat na manong alisin ang maling paniniwala ng mga kababayan nating takot kumonsulta agad sa doktor. Ngunit sa paglipas ng panahon ay tsaka pa lamang magpapakonsulta kung saan maaaring huli na ang lahat. Kabilang lamang ito sa naisiparating nila sa ating mga kababayan, lalo na't ang insidente ng Pilipinong may cancer ay tumataas pa. These cancer danger signals will help alert the public on when to see your doctor. So yon. So hindi naman na may cancer ka kung meron ka nito. At least malalaman mo kung ano yung sakit mo. And the other thing I'd like to emphasize, again as Dr. Chita Matunog said earlier, the treatment of cancer is multidisciplinary. There is not one doctor who can take care of you. You have the surgeon who will operate, you have the medical oncologist who will give the chemotherapy, hormone therapy, systemic therapy, and you have the radiation oncologist who will give the radiation. Aside from these three main doctors, there are a lot of people to help you pa. You have the support group, your caregivers, the psychiatrist, the nutritionist, no, rehab. So, dapat team ito. Yun ang dapat din i-emphasize sa Filipino. Sabi naman ni Dr. May Dolendo, ang head ng Pediatric Oncology Section ng Southern Philippines Medical Center, bagamat nire-representan nila ang kabataan, ay sinusuportahan din umano nila ang syntax law. So of course, the Philippine Society of Pediatric Oncology supports the syntax bill. Although mga bata yung aming mga pasyente, affected din kami, especially kung ang parents nagsisig o kaya umiinom ang father, ang mother, or both parents nagsisigarilyo because multifactorial, isa sa mga factors yun, exposure ng parents, isa sa mga factors na that can lead to child cancer. Ang National Cancer Consciousness Week ay pinagdiriwang taon-taon tuwing 3 linggo ng Enero. Dito mapapalaganap ang kaalaman ukol sa cancer at may iba't ibang programa ring upang tumulong sa mga taong biktima ng nakamamatay na sakit. Para sa Telebisyon ng Bayan, Vicky De Guzman.